43 tindahan ang nabuking ng Department of Trade and Industry na lumabag sa price freeze na ipinatutupad sa mga lugar na nasa state of calamity. Mahigit 300 klase ng produkto ang hindi umano akma sa tamang presyo batay sa pagsusuri ng ahensya. Yan ang unang balita ni Bernadette Reyes. Dahil sa epekto ng habagat at super bagyong Karina nitong nakaraang buwan, ilang lugar ang isinailalim sa state of calamity kung saan nagpapatupad ang price freeze o hindi paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero sa pagsusuri ng Department of Trade and Industry, 43 tindahan ang nakitaan ng paglabag sa price freeze. Pinadalhan sila ng DTI ng Notice of Violation at pinagpapaliwanag. Mahigit 370 na klase ng produktong ibinebenta ang hindi umano akma sa tamang presyo. Nag-ikot si Acting Trade Secretary Maria Cristina Roque sa Guadalupe Market at isang grocery para tiyakin na nasusunod ang tamang presyo. Kabilang ang Metro Manila sa sakop ng price freeze. Lahat dito sumusunod. For those consumers who want to buy cheaper prices, so what I take advantage of the price freeze para at least bababa din ang ating bilihin. Hanggang September 24, iiral ang price freeze sa mga pangunahing bilihin dito sa Metro Manila. Ayon sa DTI, malaking tulong daw ito sa pagbabudget ng mga mamimili at maiwasan din ang hindi makatwirang pagtataas ng presyo. Nakakatulong po ng malaki talaga. Dagdag sa budget pa rin kasi yun. Sa tindahan halimbawa ni Marlene, hindi rin daw niya tinaas ang presyo dahil sa price freeze. Basta po bawat item, kahit pa paano tutubo po kami sa dos, pwede na po. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Ligtas na pong kainin ang mga isda at shellfish mula sa Cavite ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Base raw ito sa resulta ng sensory evaluation sa tubig kasunod ng mga insidente ng oil spill sa dagat ng Bataan. Sa budget hearing sa Kamara inatasan ang BFAR na ibigay ang kopya ng kanilang pagsusuri sa Cavite Provincial Government. Nasa state of calamity ang Cavite dahil sa oil spill. Una nang sinabi ni Cavite Governor John Vic Remulla na apektado ang kabuhayan ng 31,000 mangingisda at nagtitinda ng isda dahil sa oil spill. Aprobado na sa Komite ng Senado ang mahigit 2 bilyong pisong panukalang budget ng Office of the Vice President para sa 2025. Sa gitna ng pagdinig, nagkasagutan naman sina Vice President Sara Duterte at Senador Risa Ontiveros. May unang balita si Marisol Abduraman. Sa mahigit 2 bilyong pisong 2025 proposed budget ng Office of the Vice President, may ilang mga naging tanong si Senador Risa Ontiveros kay Vice President Sara Duterte. Ikukonsidera raw ba ng OVP na ilagay na lang sa line agencies ang pondo para sa mga proyekto ng OVP, mayroon din ang mga ibang ahensya tulad ng medical, financial at education assistance. Para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa. Sabi ng bise, sa karanasan daw niya kapag nakasalalay sa ibang ahensya, napupolitika raw ang kanilang budget. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIC sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Pero nagkainitan ng dalawa nang tanungin ni Hontiveros ang tungkol sa nilalaman ng children's book na sinulat ng bise at gagastusan ng 10 milyong piso para ipamahagi sa mga batang estudyante. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude.
Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Naungkat pa ang minsang paghingi raw ni Hontiveros ng tulong kay VP Sara nung mayor pa siya ng Davao noong 2016. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. Dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Dito na umawat si Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe. Natanong ang VP tungkol sa kanyang security. Ano na bang status? Ilan ang tinanggal na security? It was a targeted list. It was a political move. It was political harassment. Sa huli, pasado sa komite ang hinihiling na 2.037 billion na budget ng OVP. Pero bago matapos ang pagdinig, may hirit pa ulit ang bise. We would like to thank all the honorable members of the Senate for doing your work here in the Senate of the Philippines. Except, joke lang ma'am. Magandang hapon. BP talaga. Consistent, Madam Chair. Pagkatapos ng hearing, muling napunta sa politika ang usapin ng makapanayan ng media ang bise, particular tungkol sa umunay nilulutong impeachment complaint laban sa kanya. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. It's openly discussed yung impeachment. Ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment nila. Di raw siya natatakot na ma-impeach. Wala naman daw talaga siyang plano nung tumakbo bilang bise. Kung hindi lang daw humingi ng tulong sa kanya ang magkapatid na sina Senator Amy at Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Pagpaalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin. Nang tanungin kung nagsisisi ba siyang tumulong kay Pangulong Marcos, do I regret helping? Do you want to answer that question? Or alam mo ba ang sagot? ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Pinag-aaralan ng National Maritime Council ang paghahain ng mga reklamo laban sa China matapos itong banggain ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard sa Sabina o Escoda Shoal. Kabilang sa mga hakbang ang paghahain ng panibagong diplomatic protest o pagsasampa ng reklamo sa United Nations. Nabutas at nasira ang ilang gamit ng BRP Bagakay at BRP Cape Engaño matapos banggain ang mga barko ng China Coast Guard itong Lunes. Ilang oras naman matapos ang banggaan, pinalibutan ng CCG at Chinese militia ang BRP Teresa Magbanwa na nasa Escoda Shoal din. Sa bilang ng PCG, 5 rubber boat at 3 speedboat ang nakapalibot sa BRP Teresa Magbanwa. Sa di kalayuan, may mga nakabantay pang ilang barko ng China. Pinag-aaralan na ng PCG ang gagawin nilang resupply mission sa BRP Teresa Magbanwa. As far as our enforcement is concerned, lahat ito ay alinsunod sa UNCLOS and of course the 2016 Arbitral Award. They are so afraid with their own narrative na we're going to reinforce our presence in Escoda Shoal and deploy additional vessel dito para samahan ng Teresa Magbanwa. Magandang balita naman sa mga tight ang budget. Abot sa 30 piso ang tapyas presyo sa kada kilo ng karning baboy sa Mega Q-Mart. Kung kasama naman sa inyong market list ang itlog, abay, magdagdag na rin sa budget dahil tumaas naman ang presyo niyan. Live mula sa Quezon City, may unang balita si EJ Gomez. EJ. Igan, dito nga sa Mega Q-Mart sa Quezon City, ang kada piraso ng pinakamalaking itlog o yung jumbo size, halos umabot na sa 10 pesos. Habang ang kada kilo naman ng karneng baboy, bumaba ng 30 pesos. Nitong mga nagdaang linggo, nagsimula raw ang paunti-unting pagtaas ng presyo ng itlog. Ayon sa mga nagtitinda, dahil daw yan sa kakulangan ng supply mula sa pinagkukuhanan nila. Karamihan ng itlog na ibinebenta sa Mega Q-Mart ay galing sa Antipolo at Batangas. Small, medium, large,
3 weeks na po tumataas, pero mas mataas po, mas mabilis po tumaas ang medium kasi mas mabilis ang demand. Sa pagkain po siguro yan. Baka mahal po yung kuha ng pagkain ng farm. Mahigit piso ang itinaas sa presyo ng kada piraso ng lahat ng klase ng itlog. Ang kada piraso ng pinakamaliit na itlog mabibili ng 7 pesos at 70 centavos o kaya ay 231 pesos kada tray. Ang medium nasa 8 pesos kada piraso at 240 pesos ang kada isang tray. 20 centavos naman ang diferensya ng kada piraso ng large size na itlog sa medium size, na ang isang tray ay nasa 246 pesos. Ang jumbo naman o pinakamalaking itlog nasa 9 pesos at 30 centavos ngayon. Kung tray ang bibilhin, 279 pesos ang gagastusin. Samantala, nitong mga nakalipas na linggo, naitala ang pagbaba ng presyo sa mga karneng baboy. Aabot sa hanggang 30 pesos ang tapya sa kada kilo ng baboy, depende sa klase. Ang liempo halimbawa, 350 pesos ngayon na dating 380 pesos ang kada kilo. Ang kasim, 300 pesos ang bentahan na nasa 310 pesos dati. Ang pork chop nasa 310 pesos ngayon. Si Rowena na kumukuha ng supply sa Bulacan. Nadamay po kami dun sa nabalitang may sakit po sa Batangas. Kaya po ngayon kahit po okay yung baboy namin sa kinukunan namin, pati po kaming mga magagandang paninda, naapektuhan po kami. Si Nanay Flora na may-ari ng karinderya sinusulit daw ang pamimili ng karneng baboy ngayong bumaba ang presyo nito. Pero pagdating sa itlog, Minsan-minsan na lang ako bumibili ng itlog dahil mataas. Pero gusto ng mga bata yun. Tingi-tingi lang. Igan, sabi ng mga nagtitinda ng itlog na nakausap natin kanina, kahit pa tumaas ang presyo, halos wala naman daw nagbago sa demand. Malakas at marami pa rin daw ang bumibili dahil nga ito ay staple, no? Lalo na sa almusal ng mga Pinoy. Yung mga meat vendor naman ang sabi na pipilitan daw sila na mas lalo pang magbaba ng kanilang presyo, lalo na pagdating ng hapon. Okay lang daw ang kapiranggot na kita basta lang maibenta ang kanilang mga paninda. At yan ang unang balita mula rito sa Mega Q-Mart sa Quezon City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. May masisibak. Yan ang babala ni Pangulong Bongbong Marcos kung totoo ngang nakalabas na ng bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa Pangulo, ang pag-alis ni Guo ay nagpapakita ng korupsyon na nagpapahina sa justice system ng bansa at sa tiwala ng publiko. Iniimbestigahan na raw ito para matukoy kung sino ang tumulong para makaalis ang dating alkalde at pananagutin sila sa batas. May arrest warrant si Guo mula sa Senado dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig. Naharap din siya sa reklamang qualified human trafficking kaugnay sa ni-raid na Pogo sa Bamban. Kamakalawa naglabas ng mga dokumento si Senadora Risa Ontiveros na nagpapakita na nakalabas na ng bansa si Guo. Giit naman ng abogado ni Guo na si Attorney Stephen David na nanatili sa Pilipinas si Guo base sa pag-uusap nila nitong Lunes. Inamin naman niyang hindi niya personal na nakita ang kanyang kliyente. Bumisita sa GMA Network si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Sa panayam ng GMA Integrated News, inalala at pinasalamatan ni Golden Boy ang mga tumulong sa kanyang tagumpay sa Paris Olympics. May unang balita, si Pia Arcangel. Fit for a two-time Olympic gold medalist. Ang grand kapuso welcome kay Carlos Yulo sa GMA compound. Kasama ni Yulo si Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion. Sinalubong sila ng GMA executives sa pangunguna ni na President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, at Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV, and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Outstanding, can I say. Very proud at very grateful for the opportunity to personally meet him and congratulate him and thank him. To thank him for the inspiration and the strength he brings us all, the hope he brings to everybody. The whole company is so proud of na-achieve ni Kaloy Yulo. So parang ang GMA, yung one of our core values is excellence and he excelled that. So we're so proud. Para kay Carlos, tila panaginip pa rin daw ang lahat ng nangyayari sa kanya matapos ang makasaysayang tagumpay sa Paris Olympics. Sa Olympics po talaga, gusto ko lang po manalo talaga ng medal. And yung medal po itself,
yung pinapangarap ko po since 12 years old po ako. Super grateful po talaga sa naging journey ko. Ikinwento ni Carlos ang naramdaman sa pagsabak sa kanyang floor exercise routine. Bago kasi ako mag-start po sa floor, nakita ko na 14.9 plus yung score nung competitor po. I was like, focus na lang ako sa sarili ko. And then, pakita ko kung ano yung pinractice ko. Nagawa ko po. So, sobrang saya po talaga. Pero hindi ko alam na mag-gold ako. Tila mas mahirap pa raw para kay Carlos ang vault kung saan nakakuha rin siya ng gintong medalya. Isa raw sa nakatulong sa kanya rito ang kapwa gymnast at Filipino-British na si Jake Jarman ng Team Great Britain na itinuturing niyang malapit na kaibigan. Yung sa second vault ko po kasi nahihirapan talaga ako sa kanya, hindi siya consistent talaga. So nagpaturo po ako kay Jake nung nag-training camp po ako. And yeah, nakatulong naman po yung technique niya po talaga. Sabi ko, turuan niya pa po ako. Payag naman si Jake. Yeah. Sa kanyang karera, marami nang nakasama sa training si Carlos. Nagbigay rin siya ng mensahe sa kanyang Japanese coach noon na si Munehiro Kugimiya, pati sa mga tumulong nang manirahan siya para magsanay sa Japan. Owen, arigatou gozaimashita. Honto ni, kokoro kara kansha shitemasu. Ano ibig sabihin nun? Maraming salamat po sa suporta and from the heart po. Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. Laking tuwa raw ni Carlos na sa kanyang pagbabalik bansa, nakabonding niya ang iba pang atleta ng Team Philippines. Excited po talaga ako na makita si Kuya AJ. Alam ko, nahirapan din po siya sa journey niya na to and super proud ako sa ginawa niya. Yung mga athletes po talaga natin, sobrang nire-respeto ko sila and ni-inspire po nila ako. Hindi raw inasahan ni Carlos ang engrandeng homecoming parade. Ngayon pa lang, pinaghahanda na nila ang pagsabak sa 2028 Olympics. If we can do it. I want him not to go alone, but to have a team of 4 other gymnasts. So I'm trying to look now for a foreign coach. Sa pagbabalik ng golden hero ng gymnastics sa bansa, marami ang umaasa na ito na ang hudyat ng golden era, di lamang ng Philippine gymnastics.